Tumakas siya sa isang war zone sa Ukraine upang makahanap ng kapayapaan at bumuo ng isang bagong buhay sa Amerika. Isang gabi ng Agosto, nasa tren ang 23 taong gulang, pauwi pagkatapos ng mahabang shift sa kanyang trabaho. Sa likod niya ay nakaupo ang isang lalaking may mahabang kasaysayan ng karahasan at malubhang sakit sa pag-iisip. Isang lalaki na paulit-ulit na nabigo ang sistema ng hustisya na umiwas sa mga lansangan. Sa isang biglaang, walang dahilan na pag-atake na nakunan sa surveillance video, ang kanyang American dream ay brutal na napatay. Ito ay hindi lamang ang kwento ng isang random, kasuklam-suklam na pagpatay. Ito ay ang kwento ng isang sakuna systemic failure na nagkakahalaga ng isang inosenteng babae sa kanyang buhay. Bago tayo sumabak, maglaan ng sandali na pindutin ang like button at mag-subscribe lang kung talagang nag-e-enjoy kang tuklasin ang mga kwentong ito kasama ako. At sabihin sa akin sa mga komento kung saang lungsod ka nanonood at kung anong oras na sa iyong orasan. Palaging nakakatuwang makita ang aming komunidad na kumokonekta sa buong mundo. Ngayon manirahan, idim ang mga ilaw at sabay nating lutasin ang nakakatakot na paglalakbay ngayong gabi. Nagsisimula ito gaya ng kadalasang ginagawa ng pinakamalalim na trahedya sa tahimik na ugong ng karaniwan. Ang petsa ay Agosto 22, 2025. Ang oras eksaktong 9:46 ng gabi. Isang mainit at mabigat na hangin ang bumabalot sa Charlotte, North Carolina, ang uri ng gabi ng huli ng tag-init na makapal sa mga hindi nasasabing posibilidad. Sa entablado ng East-West Boulevard Station, ang mga ilaw ay naglagay ng malambot, halos nakakaantok na dilaw na arena papunta sa semento. Dito natin unang nakilala si Irina Zaretska. Sa 23 taong gulang, dala-dala niya ang pamilyar na pagkahapo ng isang mahabang shift, isang multo ng harina at tomato sauce na nakakapit sa kanyang uniforme sa tindahan ng pizza. Siya ay kamukha ng sinumang sumusubok na mag-navigate sa labyrinth ng kanilang maagang 20s, isang maselang balanse ng pagkapagod at ambisyon. Ang mga earbud ay nakalagay sa kanyang mga tainga, isang maliit na portal patungo sa ibang mundo, habang ang kanyang hinlalaki ay nag-i-scroll nang walang ginagawa sa maliwanag na screen ng kanyang telepono. Siya ay isang larawan ng modernong buhay. Naroroon sa pisikal ngunit naaanod sa pag-iisip na nakakaabala sa sarili mula sa mga gawain sa maghapon na nag-iisang nakatuon sa simple, universal na layunin ng pag-uwi. Pumara siya sa tren ng Lynx Blue Line, isang sisidlan ng bakal at salamin na handang dalhin siya sa mga ugat ng lungsod. Ang kotse ng tren ay isang kuweba ng halos walang laman na naninirahan lamang ng ilang mga nakakalat na pasahero, bawat isla sa isang dagat ng mga bakanteng upuan. Sila ang mga commuter sa gabi, ang mga pagod na manlalakbay, ang mga multo ng araw-araw na abala ng lungsod. Kabilang sa mga ito, isang lalaki ang nakaupong mag-isa sa isang bench na upuan, isang figure na nakaklok sa pulang hoodie. Siya ay nakadapa, isang tahimik, hindi gumagalaw na tagamasid sa paligid. Ang kanyang presensya ay isang talababa sa eksena, isang detalyeng napakaliit na halos hindi nito nairehistro. Si Irina, na wala sa sariling mundo, ay hindi siya napapansin. Kahit kailan ay hindi siya sumulyap sa direksyon nito. Sa isang random na pagkilos ng pag-upo na magiging kakilakilabot na kahalagahan ng kapalaran, pumili siya ng isang upuan nang direkta sa harap niya na pinaghihiwalay ng isang hilera lamang ng pagod na tela at malamig na metal. Para sa susunod na 4 na minuto, ang nakunan na footage ng pagmamanman ay nagpapakita ng walang anuman kundi ang makamundong ritmo ng pampublikong sasakyan. Ito ay isang tahimik na pelikula ng buhay urban.
nakita namin ang isang batang babae. Ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng malamig na glow ng kanyang telepono. Ganap na hinihigop. Sa likod niya, wala sa kanyang paningin, ang lalaking naka-red hoodie ay tahimik na may pamamaraang paglalahad ng isang bagay sa kanyang mga kamay. Ang bagay ay maliit, lingid sa kanyang tindig. Ang layunin nito ay isang madilim na lihim pa rin. Ang tren ay gumagalaw ng may tuloy-tuloy, hypnotic na pulso sa kabayanan ng South End. Ang mababang dagundong nito ay isang pamilyar na soundtrack sa gabi ng lungsod. Ngunit sa ilalim ng nakakaaliw na ritmong iyon, nagsimula ang isang tahimik na countdown. Walang humpay na tumitibok patungo sa isang sandali ng hindi maintindihang karahasan. Isang sandali na hindi dapat pinahintulutang dumating. Eksaktong 9:50 ng gabi, nakatayo ang lalaki. At ang susunod na mangyayari ay isang pagkasira sa katotohanan. Isang eksena ng biglaan at walang kabuluhang kalupitan na sinasalungat nito ang lahat ng lohika at pakikiramay. Ito ay nang walang pagmamalabis, ang isa sa mga pinaka-nakakagigil at hindi mapapatawad na mga gawa na kailangan kong idokumento. Sa agarang resulta ng isang hindi masabi na trahedya, ang kalungkutan ng isang komunidad ay kadalasang makikita sa maliliit at tahimik na mga galaw. Sa loob ng ilang oras, ito ang nagsimulang mangyari sa buong Charlotte. Tulad ng mga wildflower pagkatapos ng apoy, nagsimulang lumitaw ang mga kandila. Sila ay kumikislap sa mga sulok ng kalye. Ang kanilang maliliit na apoy ay nakikipaglaban sa walang malasakit na ningning ng lungsod. Nag-cluster sila sa labas ng East-West Boulevard Station na ginagawang sagradong espasyo ang isang lugar ng transit. Isang pansamantalang alaala ang namumulaklak sa harap ng Zebedee's Pizzeria, ang lugar kung saan ginugol ni Irina ang kanyang huling oras ng pagtatrabaho. Ang mga tao na iginuhit ng isang di nakikitang agos ng pinagsasaluhang kalungkutan ay nag-iwan ng mga bulaklak. Ang kanilang makulay na kulay ay lubos na kaibahan sa malagim na katotohanan. Nag-iwan sila ng mga sulat kamay na tala na puno ng mga mensahe ng pag-ibig at kawalang paniwala at maliliit na bandila ng Ukraine. Mga makapangyarihang simbolo ng buhay na kanyang tinakasan at kapayapaang hinangad niya. Ang ilan ay nakatayo sa malalim na katahimikan. Ang kanilang presensya ay isang testamento sa isang pagkawala na hindi kayang itago ng mga salita. Ang iba ay hayagang umiyak. Ang kanilang mga luha ay isang hilaw at tapat na pagpapahayag ng wasak na puso ng isang lungsod. Hindi lahat sa kanila ay personal na kilala si Irina. Karamihan, sa katunayan, ay hindi pa nakikilala sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay anak ng lahat, kapatid ng lahat, kaibigan ng lahat. Naramdaman nilang lahat ang nakakalamig na vacuum na dulot ng kanyang kawalan. Sa mga sumunod na araw, ang alon ng kalungkutan na ito ay lumakas palabas na pinalaki ng digital na mundo. Libu-libong komento ang bumaha sa internet na lumikha ng isang pandaigdigang pagbabantay. Bumuhos ang mga mensahe mula sa bawat sulok ng North Carolina, mula sa mga patlang ng Ukraine kung saan nagsimula ang kanyang kwento, at mula sa mga ganap na estranghero sa buong mundo na hindi pa nakatapak sa Charlotte, ngunit nasiraan ng loob dahil sa sobrang random at kalupitan ng nangyari. Ang kanilang mga salita ay nagpinta ng isang makabagbag damdaming mosaic ng kalungkutan at puot. Isang komento, inulit sa iba't ibang anyo, nabasa. Tumakbo siya mula sa digmaan upang makahanap ng kapayapaan at nabigo ang kapayapaan sa kanya. Isa pa, simple ngunit malalim, nakuha ang ubod ng trahedya. Sinusubukan lang niyang makauwi. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagpinta ng isang larawan ng isang kaluluwa na tinukoy ng kabaitan. Naalala siya ng kanyang mga katrabaho sa pizzeria hindi lamang bilang isang kasamahan, kundi bilang isang tunay na kaibigan.
Naalala ng kanyang mga customer ang isang kabataang babae na palaging nag-aalok ng isang ngiti kahit nasa pagtatapos ng isang nakakapagod na shift kapag karamihan ay pagod na. Sa malayo, sinindihan ng kanyang pamilya ang kanilang sariling mga kandila. Ang kanilang pribadong pagluluksa ay bigla at kalunos-lunos na naging isang pampublikong panoorin habang pinapanood nila ang mundo na sumama sa kanila sa kanilang kalungkutan. Makalipas ang isang linggo, muling nagtipon ng komunidad. Sa pagkakataong ito ay para sa isang formal na pagpupuyat ng kandila na ginanap sa mismong lugar ng pag-atake. Habang sumasalubong ang takip silim sa ibabaw ng Charlotte, pinipinta ang kalangitan sa madilim na kulay ng lila at kulay abo. 12-dosenang mga tao ang magkabalikat. Ang kanilang mga kumikislap na kandila ay isang pinag-isang beacon laban sa sumasalakay na kadiliman. Ang kanyang pangalan, Irina, ay binasa ng malakas. Ang tunog nito ay nakabitin sa mabigat na hangin. Ang kanyang litrato, isang nakangiti, makulay na imahe ng buhay na ninakaw, ay itinapat sa malamig at konkretong pader ng istasyon ng tren. Isang saglit na katahimikan ang namasdan, isang kolektibong hiningan na pinipigilan sa mismong lugar kung saan siya huling nakatayo. Isang puwang na tuluyang binago ng karahasan. Marami ang may hawak na mga karatula. Ang kanilang mga sulat na ipininta ng kamay ay isang desperadong pakiusap para sa pagbabago. Hustisya para kay Irina. Ayusin ang system, hindi na ulit. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng mga kandila, mga bulaklak, at ang pinagsasaluhang kalungkutan, isang mas malalim, mas pabago-bagong damdamin ang kumukulo. Galit, isang malamig, matigas na galit. Dahil sa mas maraming natutunan ng mga tao tungkol sa tumpak na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humantong sa trahedya na ito, mas naging imposible itong maunawaan. Ito ay hindi lamang isang random na pagkilos ng karahasan. Ito ay isang malaking kabiguan. Isang serye ng mga nahulog na bola, hindi nasagot na mga senyales, at hindi pinansin ang mga babala na naging daan para sa isang mandaragit na hampasin. Ang tanong na nakabitin sa pagbabantay, hindi sinasabi ngunit naramdaman ng lahat, ay hindi lamang kung bakit nangyari ito, ngunit kung paano ito hinayaan ng sinuman kahit saan. Isa pang sakay na lang sana pauwi. Agosto 22, isang Huwebes ng gabi. Kakatapos lang ni Irina mula sa kanyang late shift sa pizzeria, isang pangalawang trabaho na kamakailan niyang kinuha. Siya ay walang pagod na nagtatrabaho, hindi para sa mga luho, kundi para sa mga pangangailangan upang makatulong sa mga bayarin at upang masuportahan ang kanyang ina na kasama niya sa isang kalapit na tahanan. Bandang alas 9:45 ng gabi, sumakay siya sa Lynx Blue Line sa East-West Boulevard Station. Ang hintuan ng tren ay nasa south end ng Charlotte, isang lugar na kilala sa uso, mabilis na umuunlad na kapaligiran, isang lugar na mas kinikilala para sa buhay na mga bar at craft brewery nito kaysa sa anumang nakakubli na panganib. Ito ay dapat na ligtas. Ang kuha ng CCTV mula sa gabing iyon ay napakalamig. Ipinapakita nito ang paghakbang niya sa kotse ng tren, isang pag-aaral sa kaswal na gawain. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt, ang logo ng pizzeria ay isang maliit na emblem sa ibabaw ng kanyang puso. Nakatali ang kanyang buhok at nakalagay ang kanyang earbuds na tinatakpan siya sa isang pribadong mundo ng musika o mga podcast. Siya ay random na pumili ng isang unremarkable na upuan, ang tanging pagnanais niyang makauwi pagkatapos ng isang mahaba, nakakapagod na araw. Hindi gumalaw ang lalaking nakaupo na sa likuran niya, ang lalaking naka-red hoodie. Walang mga salitang ipinagpapalit, walang sulyap, walang palatandaan ng tensyon o pagsalakay. Walang nag-iisang indikasyon na ang tahimik na pag-commute na ito sa isang lungsod na minahal niya ay magiging anumang bagay maliban sa kung ano ito,
nakagawian, pamilyar. Nakasakay na siya sa eksaktong parehong rutang ito 12-12 nang kung hindi man daan-daan ng mga beses bago. Ngunit may mga kritikal at hindi nakikitang mga salik sa paglalaro noong gabing iyon. Mga katotohanang hindi maaaring malaman ni Irina at matututo lamang ang publiko sa mga nakakatakot na araw na darating. Ang lalaking nakaupo sa likuran niya ay hindi nagbayad ng pamasahe para makasakay sa tren na iyon. Walang mga pulis, walang transit security guard, walang unipormadong presensya sa partikular na tren na sasakyan. At nakatago sa kanyang bulsa, may hawak siyang isang bagay na nakakatakot, isang sandata na sa loob ng ilang minuto ay hindi na mababawi na maputol ang timeline ng buhay ni Irina. Habang umaalingaw-ngaw ang tren, dumaan ang 4 na minuto. Bawat segundo ay isang butil ng buhangin ang bumabagsak sa isang orasa na bumibilang sa isang maiiwasang bangungot. Si Irina Zaretska ay isinilang sa Kiev noong Mayo 22, 2002. 20 taong gulang pa lamang siya nang marahas na binago ng digmaang Ruso ang mundong alam niya. Kasama ang kanyang ina, si Anna, ang kanyang kapatid na babae, si Valeria, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Bohdan. Naranasan niya mismo ang nakakatakot na katotohanan ng modernong pakikidigma. Ilang araw silang magkakasama sa isang kanlungan. Ang mismong hangin sa kanilang paligid ay nanginginig na may malakas na tunog ng mga pagsabog na dumadagundong sa lungsod sa itaas ng kanilang mga ulo. Para kay Irina at sa kanyang pamilya, ang digmaan ay hindi isang malayong balita sa isang screen na maaaring i-off. Ito ay isang invading puwersa sa kanilang doorstep, isang pare-pareho, visceral banta sa kanilang pag-iral. Pagsapit ng Agosto ng 2022, ginawa ng pamilya ang nakakatakot na desisyon na tumakas. Iniwan nila ang kanilang tahanan, ang kanilang bansa at ang lahat ng kanilang nalaman. Muling nanirahan bilang mga refugee sa Charlotte, North Carolina. Sila ay niyakap ng isang komunidad na nag-aalok sa kanila ng isang lifeline. Noong una siyang dumating, walang kakilala si Irina at kakaunti ang wikang Ingles. Ngunit siya ay isang pag-aaral sa katatagan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakahanap na siya ng trabaho, nagsimulang makipagkaibigan at hinahabi na niya ang sarili sa tela ng kanyang bagong komunidad kahit na tumutulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng paglalakad sa kanilang mga aso. Nag-enroll siya sa mga kurso sa isang lokal na kolehiyo ng komunidad. Ang kanyang ambisyon ay nakatakda sa isang banayad at mahabagin na landas. Naging isang veterinary assistant. Hindi ito ang kanyang unang pagsabak sa mas mataas na edukasyon. Bumalik sa Ukraine, nakakuha na siya ng degree sa art at restoration mula sa Synergy College. Ang pagkamalikhain ng wikang sinasalita ng kanyang kaluluwa. Ang paglililok, pananahi, pagpipinta, anumang bagay na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng kagandahan. Gamit ang kanyang mga kamay ay ang kanyang kagalakan. Malaya niyang ibinibigay ang kanyang likhang sining. Madalas na gumagawa ng masalimuot, tinahinang kamay na mga regalo para sa mga taong halos hindi niya kilala. Isang simpleng pagkilos ng pagkabukas palad na nagsasalita tungkol sa kanyang pagkatao. Siya ay may ginintuang puso, isang miyembro ng pamilya ang maaalala mamaya. Ang kanyang personalidad ay isang magandang timpla ng mga kontradiksyon. Siya ay tahimik, ngunit malalim na mausisa. Malakas ang loob sa espiritu, ngunit matatag na nakasalig sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Gustong-gusto niyang matulog, isang katangiang magiliw na biniro ng kanyang ina ang regalo ng kanyang artista. Nakakita siya ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa karaniwan. Simpleng mga sandali ng buhay, paghahanda ng pagkain kasama ang kanyang kapareha,
pakikipag-usap sa mga hayop o pag-sketch ng mga ideya para sa mga damit na pinangarap niyang muling idisenyo isang araw. Sa Amerika, hindi na siya tumatakbo mula sa digmaan. Gumagawa siya ng bago, brick sa brick. Dahan-dahan, maingat, nahuhulog ang loob niya sa buhay na nilikha niya para sa kanyang sarili. Inilarawan siya ng tiyuhin ni Irina bilang pandikit ng pamilya. Siya ang taga-aliw, ang pinagkakatiwalaan, ang matatag na presensya na sinasandalan ng kanyang ina, ang kapatid na babae na pinagtawanan ng kanyang mga kapatid, at ang pamangkin na bumaling sa kanyang mga kamag-anak para sa katiyakan sa isang mundong walang katiyakan. Noong una siyang dumating sa United States noong 2022, nakatira siya sa ilalim ng bubong ng kanyang tiyuhin kasama ang kanyang tiyahin, kanyang ina at kanyang mga kapatid. Ito ay isang masikip na tahanan, puno ng mga pagkabalisa at pagsasaayos na kaakibat ng pagsisimula muli sa isang bagong bansa. Gayunpaman, sinabi na ang kanyang presensya ay naging mas madali ang lahat. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, ang una niyang tanong ay palaging, "Paano ako makakatulong?" Naalala ng kanyang tiyuhin kung paano siya nagpumilit na magtrabaho mula nang matanggap niya ang kanyang mga papeles. Ang una niyang trabaho ay sa isang tindahan ng sandwich. Pagkatapos, nagtrabaho siya kasama ng kanyang ina sa isang assisted living center na nag-aalaga sa mga matatanda. Nang maglaon, kumuha siya ng mga shift sa pizzeria, palaging may malinaw na pagtuon sa pag-iipon ng pera at pagbuo tungo sa kanyang pangarap na magtrabaho kasama ang mga hayop. Sa lahat ng oras, siya ay masigasig na kumukuha ng mga klase sa Ingles, patuloy na nagdaragdag ng mga salita at katatasan sa kanyang bokabularyo, na pinagkadalubhasaan ng wika ng pangalawang buhay na determinado niyang buuin. Sa huling mensahe na natanggap ng kanyang tiyuhin mula sa kanyang pamangkin, isinulat niya kung gaano siya kasaya na nasa Amerika. Ito ay isang pasasalamat na hindi lamang binigkas, ngunit isinabuhay. Lumiwanag ito palabas sa paraan ng pagpipinta niya ng mga mural para sa mga kapitbahay, pagmamasid sa kanilang mga anak, at paglalakad sa kanilang mga aso. Hindi ko napagtanto kung gaano karaming buhay ang naantig niya. Inamin ng kanyang tiyuhin, hanggang sa bumuhos ang komunidad ng pagmamahal pagkatapos niyang mawala. Siya ang buklod na naging malapit sa kanyang pamilya, isang bono na para sa kanila ay hindi kailanman masisira. Hindi dapat nakasakay sa tren na iyon si DeCarlo Brown Jr. Dapat siya ay nasa isang pasilidad ng paggamot, nasa kustudiya ng pulisya, o sa pinakamababa sa ilalim ng masinsinang pangangasiwa. Ngunit noong gabi ng Agosto 22, wala siya sa mga bagay na iyon. Delikado siya, lubhang hindi matatag at nakasakay sa Lynx Blue Line nang walang tiket. Sa 34 na taong gulang, si Brown ay hindi estranghero sa sistema ng hustisya. Siya ay nagbibisikleta sa mga umiikot na pintuan nito ng higit sa isang dekada. Ang kanyang kriminal na record ay isang mabangis na katalogo ng tumitinding mga pagkakasala, armadong pagnanakaw, felony larceny, paglabag at pagpasok, at paulit-ulit na mga gawa ng karahasan. Noong 2014, ninakawan niya ang isang tao sa tutok ng baril sa Southwest Charlotte. Nang hulihin siya ng mga pulis, nakita nila sa kanyang tahanan ang mga ninakaw na bagay at ang armas na ginamit sa krimen. Dahil dito, nagsilbi siya ng mahigit 5 taon sa bilangguan. Ngunit pagkatapos ng kanyang paglaya noong 2020, ang kanyang mental na kalusugan na dati nang marupok ay nagsimulang umakyat sa isang nakakatakot na pagbaba. Siya ay na-diagnose na may schizophrenia at kilala na dumanas ng matinding guni-guni at paranoia. Nang maglaon, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa mga mamamahayag na magsasalita si DeCarlo tungkol sa mga chips ng gobyerno na itinanim sa kanyang katawan. Maririnig niya ang mga boses na wala doon.
Sa isang nakakapangilabot na insidente, inatake niya siya noong inilarawan niya bilang isang psychotic episode. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, nagsampa siya ng kaso, ngunit kalaunan ay binitawan niya ang mga ito kahit na hindi niya matitinag ang takot na dala ng presensya nito. Ang kanilang ina, si Michelle DeWitt, ay sinubukan ng paulit-ulit, desperado, na makuha sa kanya ang tulong na malinaw na kailangan niya. Dumaan pa siya sa mahirap na proseso ng paghahain para sa isang hindi sinasadyang psychiatric commitment pagkatapos ng isang partikular na marahas na yugto. Gayunpaman, dahil hindi siya legal na tagapag-alaga, pinigilan siya ng sistema na gawin itong manatili. Nakatali ang mga kamay niya. Noong Enero ng 2025, 8 buwan lamang bago ang kanyang nakamamatay na pakikipagtagpo kay Irina, muling inaresto si Brown. Sa pagkakataong ito, ang singil ay maling ginagamit ang siyam-isang system. Siya ay gumala sa isang ospital, lubos na kumbinsido na ang mga invisible na makina ay kumokontrol sa kanyang mga aksyon. Ang mga opisyal ay nagsampa ng kaso bilang isang minor de edad na kasalanan at siya ay pinalaya sa mismong araw ding iyon. Walang follow-up, walang mandatory psychiatric hold, walang evaluation. Isang pangako lamang mula sa kanya na babalik para sa isang hinaharap na petsa ng korte. Pagkalipas ng 8 buwan, ang nasirang pangakong iyon ay magtatapos sa isang horror show sa isang pampublikong tren. Sa oras ng pag-atake, si Brown ay naiulat na walang tirahan, lumilipat sa loob at labas ng mga lokal na silungan. Sa isang kakaiba at kalunos-lunos na twist, sa umaga bago ang pag-atake, tinanong niya ang kanyang ina kung maaari siyang manatili ng gabi sa bahay nito. Pinakain niya siya, niyakap siya, at pagkatapos, sa paniniwalang ginagawa niya ang tama, dinala siya sa isang kanlungan. Hindi niya akalain na makalipas lamang ang ilang oras, makukulong muli ang kanyang anak sa pagkakataong ito para sa isang aksyon na hindi akalain na mabigla sa bansa. Noong una niyang nakita ang mga ulat ng balita, sinabi niya sa mga mamamahayag na hindi siya makapaniwala. Parang hindi yun yung character niya, she said. Hindi siya gagawa ng ganon. Hindi lang iyon kung sino siya. Ngunit ang sistema ng hustisya at ang publiko ay may ibang pananaw, isang hindi nababalutan ng pagmamahal ng isang ina. Kitang-kita na nating lahat kung sino siya. Sa oras na sumakay siya sa tren na iyon, si DeCarlo Brown ay may 14 na magkakahiwalay at aktibong mga kaso na nakalista sa mga talaan ng estado. Ang mga ito ay mula sa mga maliliit na paglabag tulad ng pagmamadali at pag-shoplift hanggang sa marahas na mga krimen. Ito, kasama ng kanyang dokumentadong kasaysayan ng malubhang pagkasira ng kalusugan ng isip, ay dapat na isang sumisigaw na pulang alerto. At gayunpaman, walang pumigil sa kanya na sumakay sa tren na iyon kahit ang katotohanang hindi siya nagbayad. Walang mga transit police sa lugar para ipatupad ang pamasahe o para lamang kumilos bilang isang deterrent. Ang operator ng tren ay nakaupo sa isang hiwalay na kotse, hindi makita kung ano ang nangyayari sa likuran nila. Nakakagulat, ang mga opisyal ng pulisya ay naiulat na nakasakay sa susunod na kotse. Ngunit sa oras na napagtanto ng sinuman kung ano ang nangyari, ang hindi na maibabalik na pinsala ay nagawa na. Huli na ang lahat. Iniwan ni Irina Zaretska ang isang ina na nagtiis na sa matinding pagkawala ng kanyang tahanan at bansa. Iniwan niya ang isang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki na nagbahagi ng mga alaala ng pagkabata na nabuo sa ilalim ng nakakatakot na dagundong ng pagbagsak ng mga bomba. Iniwan niya ang isang kapareha sa buhay, si Stas, nakakalipat lang sa kanya. Isang lalaking nagsalita tungkol sa kanyang ngiti, na parang may kapangyarihan itong lumiwanag sa isang buong araw. Iniwan niya ang mga katrabaho na nagmamahal sa kanya ng sobra, kaya patuloy silang nagsisindi ng kandila para sa kanya tuwing gabi pagkatapos niyang mawala. Iniwan niya ang hindi mabilang na mga kaibigan, nagpapasalamat ng mga propesor na tumawag sa kanya na determinado,
at mga kapwa artista na tinawag siyang likas na matalino. Sa huli, iniwan niya ang isang buong lungsod na sa pamamagitan ng mga systemic crack nito ay nabigo sa kanya at isang bansa na sa kabila ng lahat ng ito, pinaniniwalaan pa rin niya. Irina Zaretska ay hindi lamang isang pangalan sa isang headline. Siya ay isang tao. Siya ay mahalaga. At ginagawa pa rin niya. Bumalik sa tren, lumipas na ang 4 na minutong mapanlinlang na kalmado. Bumangon mula sa kinauupuan ang lalaking nasa likod niya. Ito ay isang biglaang, mapagpasyang paggalaw. Gamit ang kaliwang kamay, hinawakan niya ang cool na metal ng seat rail para maging matatag. Sa kanyang kanang kamay, hayagang hawak niya ang bagay na kanina pa niya binubuklat. Isang matalim at natitiklop na gamit na hinugot mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Sa harap niya, hindi lumingon si Irina. Hindi siya kumikibo. Nakatingin pa rin siya sa kanyang telepono. Napuno pa rin ng musika ang kanyang mga tenga. Lubos na hindi napapansin ng anino na ngayon ay bumabalot sa kanya. At pagkatapos, humampas siya. Ang pag-atake ay isang malabo ng matulin, marahas na galaw. 3 beses sa kabuuan, hindi bababa sa isa sa mga epekto, isang malakas, nakatarget na tulak ay direktang tumama sa kanyang leeg. Ang footage ng surveillance ay nagpapakita ng kanyang katawan na umuurong, isang primal, likas na reaksyon. Hinila niya ang kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang dibdib, isang desperado. Hindi malay na pagtatangka na protektahan ang kanyang sarili at makahanap ng kaginhawahan sa isang sandali nang hindi maisip na sakit at pagkalito. Lumipad ang kamay niya sa bibig niya sa gulat. There is a single, heartbreaking moment, a fraction of a second where she looked up at him, her eyes wide with a question na hindi masasagot. Bakit naman 15 segundo lamang matapos magsimula ang pag-atake, bumagsak siya sa kanyang upuan. Hindi na siya magsasalita ng isa pang salita. Sa kalaunan ay sasabihin ng pulisya, sa tila isang napakalaking pagmamaliit, na ang pag-atake ay ganap na walang dahilan. Kung nakita mo ang footage, wala kang pagpipilian kundi sumang-ayon. Kalaunan ay inilarawan ng mga saksi sa katabing kotse na nakarinig sila ng isang malakas na sigaw na sinundan ng isang biglaan at nakakapanghinayang katahimikan. Ang ilan ay nagmamadaling pumasok upang tumulong, habang ang iba ay galit na tumawag para sa mga serbisyong pang-emerhensya. Huminto ang tren. Sa sumunod na kaguluhan, si DeCarlo Brown ay mahinahong naglakad sa loob ng kotse ng tren, bumaba sa susunod na istasyon at pasimpleng naglakad palayo. Ngunit ang kanyang kalayaan ay panandalian lamang. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan siya ng mga pulis at nakaposas. And by then, wala na si Irina. Sa mga sumunod na araw, si DeCarlo Brown Jr. ay kinasuhan hindi lamang ng first degree na pagpatay, kundi pati na rin sa paggawa ng karahasan na nagdudulot ng kamatayan sa isang sistema ng transportasyong masa. Ito ay isang bihira at seryosong federal na singil. Isa na maaaring maging karapat-dapat sa kanya para sa parusang kamatayan. Inilarawan ng mga opisyal ang kanyang mga aksyon bilang isang hindi mapapatawad na pagkilos ng karahasan. Nangako ang kagawaran ng hustisya na hahanapin ang pinakamataas na posibleng parusa. Sa press conference na nag-aanunsyo ng mga kaso, ang US Attorney, isang batikang legal na propesyonal, ay hayagang umiyak. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, napilitan ang pamilya ni Irina na gumawa ng isang pangwakas, nakakasakit na desisyon. Hindi nila ibabalik ang kanyang bangkay sa Ukraine para ilibing. Mahal niya ang Amerika, sabi nila. Ito ang kanyang tahanan ngayon. Dapat dito siya ilibing. Ang kaso laban sa kanyang pumatay ay nagpapatuloy pa rin sa sistema ng hukuman. Sisiguraduhin kong i-update ka sa sandaling magkaroon ng anumang bagong impormasyon. Mag-ingat ka diyan at makikita kita sa lalong madaling panahon. Well, iyon ang nagtatapos sa video ngayon. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinakanakaligtaan na mga kaso sa buong taon.
Kung nakita mong kawili-wili ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification upang manatiling updated at hikayatin kami. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan kaya manatiling nakatutok.